Mars, sa wakas, nandito na tayo sa Isabela. Usan ni Faye na makababa na sila ng bus. Akin na yung bag mo, Mars. Okay lang, Mars. Ako na magdadala nito. Tugon niya. Hindi, ako na. Alam kong mabigat yan. Gayet nito. Di na lamang siya pumalagpad dahil talagang mapilit tong kaibigan niya. Pagkatapos pumara sila ng tricycle at sinabi ni Faye sa mamang driver na doon sila ibaba sa De Silva apartment. Tinawagan na to kanina ng kanyang kaibigan upang kumuha ng unit na maupahan kaya dediretso na lamang sila doon. Buti na lang at naisipan nitong tumawag muna sa may-ari ng apartment at nakapagpa-reserve sila ng isang unit. Pagkaraan ng isang minuto nakarating na sila sa nasabing apartment. Agad silang nag-doorbell sa malaking gate ng building. Maya-maya pinagbuksan sila ng ginang na sa tingin niya. Ito yung babaeng nakausap ni Faye sa cellphone kanina. Good morning po. Ako po yung tumawag kanina. My name is Faye Landero. Panimulang sabi ng kanyang kaibigan. Okay po. Nasa second floor po ang room niyo, ma'am. Bale po ma'am, 1 month deposit, 2 months advance po. Sabi nito. Dumukot naman kaagad si Princess ng pera at ibinigay ito sa babae. Ngumiti naman ito sa kanila at saka ibinigay ang susi na may nakalagay, Unit 304. Dahil nasa ikalawang palapag lang naman ang kanilang unit, di na sila sumakay pa ng elevator at doon na lang sila dumaan sa may hagdanan. Wow, ang ganda, Mars! Bulalas ni Faye na makapasok na sila sa loob ng apartment. Nilibot niya ang kanyang mga mata sa buong paligid. Sa tingin niya, mas malaki pa tong apartment kaysa doon sa inuupahan nila sa Maynila. Maayos at kompleto ang mga kagamitan sa loob. Katamtaman ang laki ng sala, may 2 kwarto, isang comfort room at kusina. Kaya pala mahal ang singil sa kanila pero di naman masyadong kamahalan katulad ng mga paupahan sa Maynila. Pumasok na siya sa kwarto at si Faye naman sa kabila. Air condition ang 2 kwarto at maayos ang bed cover, unan at kumot pati na rin ang mga nakakabit na kortina sa bintana. Kaya alam niyang magiging komportable siya sa bago niyang tirahan. Nagpalit muna siya ng damit bago nilipat ang mga gamit niya sa closet. Pagkatapos sumalampak siya sa higaan habang nakatutok ang kanyang mga mata sa kisame. Bigla na namang sumagi sa isip niya si Lucas. Naisip niya, siguro kung kasama pa niya ito ngayon, mas magiging masaya sana sila ng magiging anak nila. Bigla na namang nangilid ang luha sa kanyang mga mata, ngunit napakurap-kurap siya na biglang pumasok si Faye. Ayaw pa naman itong makita siyang umiiyak. O ano, nag-e-emote ka na naman dyan, no? Tanong nito at saka ito humiga sa tabi niya. Mars, wala ka ba talagang balak na sabihin sa pamilya mong tungkol dito? May karapatan naman silang malaman ang kalagayan mo, Mars. Huwag kang matakot na harapin sila. I'm sure maiintindihan ka ng mga yon dahil pamilya mo naman sila. Wika ni Faye. Ewan ko, Mars, naguguluhan pa ako sa ngayon. Siguro sasabihin ko rin pag handa na ako, tugon niya. Nagugutom ka na ba, Mars? Tara, baba tayo at maghanap ng mapagkakainan natin. Total naman malapit ng mag-alas 6 ng gabi. Tinangoon lang niya ang kanyang kaibigan dahil nararamdaman na rin niya ang pangangalam ng kanyang sikmura. Naglakad-lakad sila habang naghahanap ng karinderya, ngunit may daanan silang magbebenta ng siomay at fishball at nagkatinginan silang dalawa. Sabay silang napahagikik dahil magkapareho ang mga iniisip nila. Matagal na rin siyang hindi nakakain ng mga street foods kaya mas lalo siyang nagutom. Matagal na akong hindi nakakain ng ganito, Mars, kaya nakakamiss talaga, wika ni Faye. Hindi pa rin matigil-tigil ang kadaldalan nito kahit punong-puno ang bibig nito ng pagkain. Busog na ako, Mars, kaya bumalik na tayo ng apartment at inaantok na ako, wika niya. Saglit lang, Mars, at kakain pa ako, tugon ni Faye at kumuha na naman ng isang siomay. Last na yan, ha? At nang akmang kukuha na naman ulit ito ng isa pa, ay agad niya nang hinila ang kamay nito. Tama na yan, Mars. Hindi ka ba nabubusog? Siguro madami na yung alaga mo sa tiyan. At sabay silang nagkatawanan habang naglalakad pabalik sa kanilang inuupahang apartment. Kahit naman papano, sumaya siya kahit konti dahil kasama niya si Faye at kung wala ito, siguro palagi lang siyang nagmumukmok sa kwarto. Okay ka lang ba talaga, Mars? Mag-aalalang tanong ng kaibigan niya nang makarating na sila sa loob ng apartment. Oo, Mars, okay lang ako. Wala naman akong choice, diba? Kailangan kong maging matatag para sa anak ko. Seryoso niyang sabi. Basta, Mars, matulog ka na. Iwasang mag-isip ng kung ano-ano, ha? Bilin sa kanya ni Faye pagkatapos lumabas na to ng kwarto.
Nang mag-isa na lamang siya, humiga siya sa malambot na kama habang ang mga mata ay nakatingin sa kisame. Di niya maiwasang makaramdam ng kahungkagan sa kanyang puso. Inaamin niya, sobra niyang namimiss si Lucas, ngunit wala na talaga siyang magagawa pa dahil ikakasal na ito bukas kay Colleen. Kinuha niya ang kanyang cellphone dahil nais itong tawagan. Gusto niyang marinig ang boses ng lalaki. Sa huling pagkakataong malaya pa ito. Ngunit nanlumo siya nang hindi niya makontak ang numero nito. Nakailang dial na siya at palaging unattended lang ang kanyang narinig. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Iniisip niya baka pinatay nito ang cellphone para walang istorbo o di kaya maaga tong natutulog dahil kasal nito bukas. Muli na namang nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Napaka-emosyonal talaga niya pagdating kay Lucas. Bumangon siya dahil pakiramdam niya parang hindi siya makahinga. Hinaplos niya ang kanyang tiyan dahil tayong baby na lang niya ang nagpapagaan ng kanyang kalooban at nagbigay sa kanya ng inspirasyon para magpatuloy sa buhay. Anak, pasensya na at masyadong emosyonal si mommy ha. Namimiss ko lang kasi ang daddy mo eh. Sana nandito siya kasama natin anak. Pero nakakalungkot lang talaga dahil ikakasal na siya sa ibang babae. At tulad ko, dala-dala din niya ang kapatid mo sa kanyang sinapupunan. Wika niya habang patuloy sa paghaplos sa kanyang tiyan. Impit lang kanyang pagkikbi dahil ayaw niyang marinig na naman siya ni Faye. Alam niya kung gaano ito nag-aalala sa kanya. Sinakripisyo na nga nito ang trabaho sa Maynila para lang samahan siya hanggat maaari na ayaw niya pang makita siya nitong umiiyak. Sinikap niyang pakalmahin ang kanyang sarili, ngunit hindi niya maiwasang magtanong kung ano nga ba talaga ang kapalarang naghihintay sa kanila ng anak niya. Paano niya ito mabibigyan ng isang buo at masayang pamilya kung ang lalaking mahal niya ikakasal na bukas sa iba? Hindi ko ma-imagine ang reaksyon ng mommy mo, Lucas, kapag nalaman niyang umalis ka ngayon. Pagbubukas ng usapan ni Shasha habang binabaybay nila ang daan papuntang Isabela. Hindi siya umimik. Nakafocus lang ang mga mata niya sa pagmamaneho sa sasakyan. Kung noon ikaw ang iniwan ni Colleen, kung kailan malapit ng kasal ninyo ngayon, ikaw lang naman ang mangiiwan. At ang masaklap pa, bukas ng kasal. Hindi ko maipicture ang mukha ng bruhang babaeng yon kapag nalaman niyang nilayasan mo siya. Well, lintik lang naman ang walang ganti. Nanguuyam na sambit ni Shasha at bahagya pang itinaas nito ang isang kilay. Hindi naman ako gumante siya. Siya naman tong nang blackmail sa akin eh. She will suffer the dose of her own medicine. Now alam ko na kung bakit gano'n na lamang ang pagpupursige niyang pikutin ako. Aniya. Bakit, Lucas? Ano palang dahilan? Bukod sa gusto niyang ipangkin sa'yo ang batang dinadala niya, sinabi sa akin ni Ate Jenny na palubog na ang negosyo nila at baon na sila sa utang. Wika niya. Oh, ganun ba? Oo. Maluho kasi talaga yung mommy niya, Lucas, at ang daddy naman niya, nahulog at nalulong sa sugal, tapos ng babae pa. Pero wala akong kaide-ideya na pabagsak na pala ang negosyo nila. Hindi rin naman kasi kami nagkakausap ni Ate Jenny eh. Hay nako, wag na nga natin pag-usapan yung bruhang yun. Iniba na ni Shasha ang usapan at nagkwentuhan sila tungkol sa mga kalokohan nila nung araw at mga karanasan nila nung mga bata pa sila. Kaya, hindi nila maiwasang magtawanan habang binabalik-balikan nila ang mga yon. Kahit papano nakalimutan niya ang lahat ng gumugulo sa kanyang isipan. Buti na lang sumama si Shasha sa kanya para naman at least may nakakausap siya. Lucas, ako naman na magdadrive. Baka nakangawit na yung kamay mo. Untag nito. Okay lang siya. Sanay naman ako sa mahabang biyahe. Baka inaanto ka, matulog ka muna. Nope. Mas mabuti yung may nakakausap ka para hindi ka maboard. Bigla siyang natahimik. Sumagi sa isipan niya si Princess. How could she ever forget her when she occupied the major thoughts in his mind? Napabuntong hininga siya ng malalim. Lucas, naiisip mo pa rin ba si Princess? Tanong sa kanya ng kaibigan. Bakit hindi mo kasi ipaglaban ang damdamin mo para sa kanya, Lucas? I'm sure, mahal ka naman ni Princess eh. Siguro, minahal niya ako siya, pero hindi katulad ng pagmamahal niya sa kapatid ko. Hanggang ngayon, si Amir pa rin ang matimbang sa puso niya. Malungkot niyang sabi.
Kailangan ko na lang tanggapin siya na wala talaga akong swerte sa pag-ibig. Just don't lose hope, Lucas. Balang araw, makakatagpo ka rin ng babaeng para sa'yo, wika ng kanyang kaibigan. Tumango na lamang siya at pilit na iwinawakse sa kanyang isipan si Princess. Masaya na to sa piling ng kanyang kapatid, kaya kailangan na rin niyang mag-move on. Muli na naman siyang bumuntong hininga ng malalim dahil madali lang naman talagang sabihin na kailangan na niyang lumimot, pero napakahirap talagang gawin. Napatingin siya sa kanyang relo at malapit nang maghating gabi. Tiningnan niya sa passenger seat ang kanyang kaibigan at nakatulog pala ito. Naaawa nga siya dahil hindi ito makahinga ng maayos, pero sa isip niya, oras na lang naman ang biyahe nila at makakarating na sila ng Isabela. Sabi ni Shasha sa kanya, doon daw sila dumiretso sa private resort nito sa Cauayan City, Isabela. Hindi pa naman niya kabisado ang lugar kasi first time pa niya, ngunit may roadmap naman siya kaya't sigurado matutunton din niya ang tamang ruta. Pagkaraan na mahigit 1 oras, nakarating na rin sila sa may Cauayan City, Isabela. Agad namang tumunog ang alarm sa cellphone ni Shasha kaya nagising ito. Napakurap-kurap ito habang nag-uunat ng braso tsaka pinatay ang alarm. Nandito na pala tayo sa Isabela, Lucas. Ilang minuto na lang at makakarating na rin tayo sa rest house. Sambit ni Shasha. Tumango lamang siya at patuloy na itinoon ang paningin sa daan. Wala naman siyang ibang makita sa paligid kung hindi ang mga nag-iilawang poste at lights mula sa mga malalaking establishmento at ilang mga sasakyang nakakasalubong niya sa daan. Oh, ito na yun, Lucas. Saglit lang, bubusin na tayo. Mga caretaker lang namin ang naririto, Lucas. At nagsabi na ako kaninang darating tayo. Wika sa kanya ni Shasha. Maya-maya ay may nagbukas ng gate, kaya pinapasok niya ang kotse sa loob. Pagkababa pa lang nila ng sasakyan, ramdam niya na kaagad ang kakaibang simoy ng hangin. Malayong malayo ito sa hangin kanyang nakasanayan sa Maynila. Tunay ngang napakasarap na manirahan sa probinsya at kung wala lang siyang trabaho sa Maynila, mas gugustuhin niyang tumira na lang sa Batangas. Sa probinsyang kanyang kinalakan, nilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Maraming nagliwanag na mga lampos kaya't kitang-kita niya kung gaano kaganda ang rest house. May malaking swimming pool at sa gitna nito isang fountain na may ilaw. May isang inukit na marmol na figura na nag-iiba ang kulay kapag natatamaan ng ilaw mula sa fountain. Ang ganda dito, it's the best place for relaxation. Buong paghangang sambit niya. Ngumiti lang sa kanya ang kaibigan habang ang mga mata nito'y nakatuon sa 2 tao na sumalubong sa kanila. Magandang gabi po sa inyo, Tata Thomas, Nana Juana. Ay, magandang umaga pala. Narinig niyang bati ni Shasha. Pinakilala siya nito sa kanilang caretaker at bonggalang naman siyang bumati sa mga ito. Magandang umaga din po sa inyo, ma'am. Sir, nakahanda na po ang kwarto ninyo, tsaka po ang guest room? Sabi ni Aling Juana. Ang gwapo naman po ng nobyo ninyo, ma'am. Dagdag pang sabi nito habang nakangiting tumingin sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa ni Shasha at nagkatawanan. Naiintindihan naman niya kung bakit napagkamalan siyang boyfriend nito. Hindi rin naman kasi siya kilala ng mga caretaker kasi first time pa niyang mapadpad sa rest house ng kaibigan. Hindi ko po boyfriend si Lucas, parang kapatid ko na to eh. Nakangiting tugon ng kanyang kaibigan. Parang napahiya naman ang katulong sa pag-apologize dito. Pagkatapos, kinuha ni Mang Tomas ang bag niya at iginiya na ang mga ito papasok ng bahay. Pagkapasok nila sa loob, namangha siya sa ganda ng rest house. Di naman to gaanong kalakihan dahil single story lang ito. Ngunit maayos naman ang kagamitan at maaliwalas tingnan. This place is really amazing. Siya? Sabi na naman niya. Thank you, Lucas. O siya, iahatid na kita sa kwarto mo para makapagpahinga ka na. Malapit nang mag 2:00 ng umaga. Alam ko, pagod ka sa biyahe. Sabi ni siya. Feel at home, Lucas. Sabi nito nang makarating na sila sa guest room. Thank you, siya. Sagot niya. Nang mag-isa na lamang siya, agad niyang kinuha ang towel at pumasok na ng banyo.
He took a quick hot shower dahil pakiramdam niya ang lagkit-lagkit na niya. Makaraan ng ilang minuto, lumabas na siya ng banyo at nagbihis. May hair blower naman sa ibabaw ng drawer, kaya kinuha niya to upang patuyuin ang kanyang buhok. Nagising siya ng 12:00 ng tanghali. Mabuti na lang at nakatulog siya kahit papaano. Bigla niyang naalala ang kasalang nangyari sana kanina kung di pa niya nalaman ng totoo. Alam niya, galit na galit ngayon ng mommy niya dahil hindi siya sumipot sa kasal. At hindi lang ang mommy niya, kundi ang pamilya ni Colleen dahil isang malaking kahihiyan sa part nila ang hindi pagsipot sa kasalan. Sa isip niya siguro ngayon na eskandalo ng babae at ibinalita na sa lahat ang maling akusasyon nito sa kanya. Hindi naman siya natatakot dahil alam niyang ipagtatanggol siya ng kanyang kaibigang abogado. Nasa ganon siyang pag-iisip nang kumatok sa pintuan si Sasha. "Lucas, gising ka na ba? Maaari ba akong pumasok?" Tawag sa kanya ng kanyang kaibigan. "Yes, Ja, come in." "Nakatulog ka ba ng maayos, Lucas?" Tanong nito. Tumango lamang siya at bahagyang ngumiti. Alam mo ba, tumawag sa akin ng mommy mo, galit na galit. Nakatulog ka ba ng maayos?" "Hinanap ka, hindi ka raw niya kasi makontak eh," wika ng kanyang kaibigan. "Pero syempre hindi ko sinabi sa kanya na magkasama tayo ngayon, Lucas." "Anong balak mo ngayon? Hindi mo ba kakausapin ng mommy mo? Siguro naman mauunawaan ka nun. Anak ka niya eh," pangungumbinsi nito. Umiling lamang siya. Napaka-imposibleng maunawaan siya ng kanyang ina. Ni minsan hindi nito inalala ang kanyang nararamdaman. Wala itong pakialam sa kanya kahit pa nasasaktan siya. Kaya useless naman kung kakausapin niya ito, gayong hindi pa naman ito nakikinig sa kanya. Nakapangalumbaba si Princess sa ibabaw ng malambot na kama sa apartment ng kanilang tinutuluyan ni Faye. Maaga siyang nagising dahil bigla na namang sumagi sa isipan niya ang pagpapakasal ni Lucas kay Colleen. Hindi man niya alam ang oras ng kasal, ay ayaw niyang alamin pa iyon. Basta, ngayong araw na ito, tuluyan nang mawawala sa kanya ang lalaking pinakamamahal niya. Inaamin niyang sa kaibuturan ng kanyang puso, lihim siyang umaasa na sana hindi matuloy ang kasal ng dalawa at siya ang piliin ng lalaki. Ngunit, sabi naman ng kanyang utak ay ipagpaubayan na lamang niya si Lucas sa babaeng mahal nito. Muli siyang nahiga at pilit na ipinikit ang kanyang mga mata. Kung maaari nga lang matulog siya buong araw upang makalimutan niya saglit ang kalungkutang kanyang nararamdaman. Ngunit kahit anong pilit niyang makatulog ulit, ayaw na talaga siyang dalawin ng antok. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Nagtungo siya sa kusina upang magtimpla ng gatas. Inubos ang isang swak ng Bear Brand at binuhos doon ang isang basong may mainit na tubig. Pagkatapos niyang uminom, bumalik na kagad siya sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinimulang i-dial ang numero ni Lucas. Ngunit muli na naman siyang nalungkot nang hindi pa rin niya ito makontak. Sa isip niya baka nagpalit to ng number para hindi niya na ito makontak pa. Ibig sabihin, para tuluyan na siyang nakalimutan ng lalaki. "Lucas!" Humihikbing usal niya sa kanyang sarili, ngunit agad din naman siyang nagpunas nang marinig niya ang mahinang katok sa pintuan. "Mars, gising ka na ba?" Tawag sa kanya ni Faye. Tumayo siya at kaagad pinagbuksan ng pinto ang kanyang kaibigan. "Mars, umiiyak ka na naman ba? Narinig kita kanina doon sa kusina eh." Nag-aalalang wika nito. Saka umupo sa tabi niya sa gilid ng kama. "Naisip ko lang kasi si Lucas, Mars. Ikakasal na siya ngayon?" "Shh! Tama na, Mars." "Ha? Baka magkasakit ka na yan," sabi ni Faye habang patuloy ito sa pag-apuhap sa kanyang likod. Ngunit naramdaman niyang parang natigilan si Faye at nakatingin to sa isang bagay na nakasuot sa kanyang leeg. "Mars, ngayon ko lang to napansin ha. Bigay ba to sa'yo ni Lucas?" Curious sa tanong ng kanyang kaibigan habang nakatitig to sa kwintas sa suot niya. Tumango lang siya at sinabi, birthday gift ito ni Lucas sa kanya. "Maganda siya, Mars. Bakit kaya hugis kalahating puso ang pendant?" "Nasa kanyang kalahati ng pendant, Mars," aniya, at muli na namang dumaloy ang masaganang luha sa kanyang mga mata.
Parang ako ang tendon na to, Mars. Hindi na mabubuo kung wala si Lucas. Tuluyan na siyang napahagulhol. Bigla siyang niyakap ng kanyang kaibigan. Mars, tama na. Nakakasama sa anak mo yan. Hindi ka naman kasi nagpapadaling lumimot eh. Lalo na't daladala pa niya sa kanyang sinapupunan ang tayong magpapaalala sa kanya sa lalaking mahal na mahal niya. Pero tama din naman ang kaibigan niya. Walang mangyayari kung magpapatuloy lamang siya sa pag-iyak. Hindi na magbabago pa ang lahat. Ikakasal na sa iba si Lucas kaya kahit mahirap, kailangan niyang kayanin alang-alang sa anak niya. Mars, okay na ako. Hindi na ako iiyak pa. Sabi niya habang nagpahid siya ng kanyang mga luha. Mabuti naman Mars kung ganon. Gawin mong inspirasyon ng anak mo para magpatuloy sa buhay. Sabi nito at muli siyang niyakap. O siya Mars, maiwan muna kita ha. Maganda lang ako ng almusal natin. Wika nito saka tumayo at lumabas ng kwarto. Kasalukuyang nasa balcony ng rest house si Lucas at nakatingin lamang sa malinaw at malinis na tubig sa pool nang maalala niyang buksan ang kanyang cellphone. Sinadya niyang patayin to kahapon para hindi siya makontak ni Colleen o ng mommy niya. Pagbukas pa lang marami na agad nag-pop ng mga messages. Natitiyak niyang galing to sa mommy niya at kay Colleen. Hindi nga siya nagkamali ng sa pantaha, ngunit di niya na binasa pa ang mga yon at agad na niyang binura. Pagkaraan na ilang sandali, nag-ring ang kanyang cellphone at na mag-flash sa screen ang pangalan ni Logan ay agad niya itong sinagot. Hello, bro. Bro, alam mo bang nagkakagulo dito? Sinugod ako ng mommy mo at tinanong ko nasan ka raw. Hindi ka raw niya mapapatawad sa kahiyang dulot mo sa hindi pagsapot sa kasal ninyo ni Colleen at ang magsasama ng kaso ng pamilya ng babae laban sa'yo. Wika ng kaibigan niyang abogado. Ed, di magsampa sila? Di naman ako natatakot bro. Wala naman akong kasalanan sa anak nila. Mariin niyang tugon. Yeah, don't worry about it bro. I can handle everything. Those fake pictures could never be used against you so wala na silang magagamit pang ebidensya. Plus, hawak ko na rin ang result ng DNA test kaya wala ka nang dapat alalahanin pa. Paninigurado ni Logan. I told them bro, if they will not stop, you might sue them for false allegations of a crime. Pwedeng kasuhan si Colleen ng libel lalo na't pineke niya mga pictures para maparatangan kanya ng rape kaya don't worry bro. I'm sure hindi na nila itutuloy ang demanda, sabi ng abogado. Salamat bro. Hindi ko alam kung paano to haharapin kung wala kayo ni Shasha. Kayo na lang talaga ang kakampi ko dahil kahit ang sarili kong ina, kahit kailan ay wala naman talagang malasakit sa akin. Walang anuman yon, bro. Magkaibigan tayo. And besides, wala kang kasalanan kaya bilang abogado, tungkulin kong ipaglaban ang katotohanan. Kailan mo pala balak bumalik dito? Hindi naman pwedeng habang buhay ka na lang magtatago, di ba? Kailangan mong harapin si Colleen at kailangan mong magsalita para marinig namin lahat ng side mo. Yes, bro. Uuwi naman ako next week. Marami akong trabaho sa opisina at hindi ko naman maaaring pabayaan yon. Tugon niya. Matapos ang kanilang pag-uusap ni Logan, napaisip siya ng malalim. Hindi naman niya talaga balak na mapahiya si Colleen. Ito ang nagsimula ng lahat dahil sa maling paratang nito sa kanya. Bukod pa rito ay pinilalabas pa lang siya ng ama ng batang dinadala nito kaya ito ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay sa kanya si Princess. Pero kung hindi na to magsasampa ng kaso, mananahimik na rin siya at kalilimutan lahat ng ginawa nito sa kanya. Lucas, ang lalim yata ng iniisip mo, untag sa kanya ni Shasha. Hindi niya namalayan na lumapit pala ito sa kanya. Tumawag kasi si Logan siya. Balak daw magsampa ng kaso ang pamilya ni Colleen laban sa akin. Os, ang kapal ng mukha nila. At ano naman ang kasong isasampa nila sa'yo? Rape? Nagpapatawa ba sila? Pa-ismed na wika nito. Hindi naman ako natatakot siya dahil wala akong kasalanan. Yan, tama yan Lucas. Kaya, wag mong iisipin ang bruhang yon. Halika na at kakain na tayo. Ayaw sa kanya ng kaibigan. Tumayo siya at sinundan siya papunta ng kusina. Ngunit bigla siyang napatigal nang mag-ring ulit ang kanyang cellphone. Nang malaman niyang mommy niyang tumatawag, agad naman niya itong sinagot. Hello mommy. Punyeta,
San ka ba ngayon, Lucas? At anong pumasok dyan sa kokote mo? At di ka sumipot sa kasal niyo ni Colleen? Galit na sigaw ng kanyang ina. Halos magpantig ang tenga niya sa lakas ng boses nito. Mom, I'm sorry. Pero hindi ako maaaring magpakasal sa kanya dahil hindi ko siya mahal. That's shit. Anong uring dahilan yan, Lucas? Nakipagkasundo ka sa kanya, tapos bigla ka nalang umurong kung kailan araw ng inyong kasal? Mommy, kaya lang naman ako pumayag dahil sa pang-blackmail niya sa akin. Pinaratangan niya kung nirape siya pero gawa-gawa lang niyang lahat. Paliwanag niya. What are you talking about, Lucas? Ikaw ang ama ng batang dinadala niya. Galit na hiyaw ng kanyang ina. No, Mommy. Hindi ako. Pina-DNA test ko ang bata sa pamamagitan ng blood sample ni Colleen and it's negative, Mommy. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinasabi mo lang yan para may dahilan kang hindi sumipot sa kasal ninyo. I'm so disappointed in you, Lucas. Hindi ko pinipilit na paniwalaan niyo ako, Mommy. Bahala kayo kung mas paniniwalaan yung ibang tao kaysa sarili ninyong anak. Galit na sabi, sabay pindot sa end call button. Nagpupuyos ang kanyang damdamin. Nagtatangis ang kanyang mga bagang at nakakuyom ang kanyang mga kamay. Masama ang loob niya sa mommy niya, kaya ayaw niya nang makipag-usap dito at baka tuluyang mawala ang respeto niya. Napaupo siya sa sofa at hindi muna tumuloy sa kusina. Napalingon naman si Shasha na mapansing hindi siya nakasunod dito. Maya-maya lumapit to sa kanya. Lucas, okay ka lang ba? Mami mo ba yung tumawag? Nag-aalala lang tanong ni Shasha. Tumabit to sa kanya sa sofa habang tinapik-tapik nito ang balikat niya. Hayaan mo ng mommy mo, Lucas. Galit lang talaga yon dahil sa kahiyang inabot niya dahil sa hindi mo pagsipot sa kasal. Pero I'm sure maiintindihan ka rin naman nun. Mahinahong sabi nito. Pero alam niyang napaka-imposibleng maintindihan siya ng mommy niya. Wala naman tong pakialam sa kanya kahit ano pang maramdaman niya. Simula nung bata pa siya, malayo ng loob nito sa kanya. Kaya nga doon siya lumaki sa poder ng kanyang lola. Minsan nga itanong niya sa sarili kung tunay pa nga bang ina niya ito. Dahil kung tunay nga, bakit niya nararamdaman ang pagmamahal nito kahit konti lang?